Hi everyone, this is Makorin channel. Thank you for visiting our channel. Sa video nga pa lang ito guys ay samahan niyo ako dito sa ating loob ng greenhouse. Ang update nga pa lang ito guys ay para sa buwan ng February. Kapag February guys, dito sa ating lugar, ito yung season or ang buwan na pinakamalamig ang panahon. Sa video ito guys ay hayaan nyo ako na ma-share ko sa inyo yung mga succulent natin na nag-bloom talaga ngayong winter. So, samahan nyo ako guys. Ang una kong ipakikilala sa inyo, itong ating succulent Amazing Grace. So, yung kulay niya guys ay kulay pink. Ganito lang yung itsura niya guys. Yung succulent na ito ay hindi siya masyadong lumalaking succulent. Para sa akin ay tama lang yung nagiging laki ng succulent na ito. Ang susunod naman natin na ipakilala ay itong ating succulent silhouette. So, itong ating silhouette guys ay isa sa succulent na masasabi kong matibay. At saka madali lang din siyang alagaan na succulent. So, kung gusto din nyo guys magparami ng succulent, itong succulent na ito guys ang isa sa mai-recommend ako. Ang next ko naman na ipakikilala sa inyo, itong ating succulent RJ. Itong succulent RJ natin guys ay may sasabi ko na madali lang din siyang alagaan ng succulent, saka madali lang din siyang paramihin. Ang next ko na maipakikilala sa inyo, ito ating succulent Kesselringiana. Ang nagustuhan ko sa succulent na ito guys, yung dahon niya ay may pagka-chubby. At saka madali lang din siyang alagaan at saka i-propagate. Ang next ko naman na pakikilala sa inyo ay itong ating succulent Berenberg. Pwede din guys natin tawagin siyang white lotus or white rose. Itong succulent na ito guys ay madali lang din siyang alagaan. So recommended ko din to guys sa mga babago pa lang din magsisimula mag-succulent. Ang next naman sa ating listahan ay itong ating succulent Dusty Rose at saka itong ating Madiba. Ang nagustuhan ko dito guys sa ating succulent Madiba at saka Dusty Rose ay madali lang din siyang alagaan at saka madali lang natin siyang mahanap online man o saan mang tindahan ng mga succulent. Ang next naman sa ating listahan ay itong ating succulent Green Gilba. Kung gusto natin ng something cluster na succulent ay itong succulent na ito ang mai-recommend ko. Bukod sa maganda siya ay madali lang din siyang paramihin. Ang next naman sa ating listahan ay itong ating Agaboy Desmiranda. Bukod sa maganda na siyang succulent ay madali lang siyang i-propagate.
Next naman sa ating listahan na itong ating Red Ebony Cross Tolimanensis. Ang nanay niya guys ay si Red Ebony and then ang tatay niya naman ay si Tolimanensis. So both parents guys ay may nakuha siya. Next naman sa ating listahan ay itong ating Echeveria Sodam. Kapag summer itong ating Echeveria Sodam ay dark green ang kulay niya. Pero kapag ganitong malamig ang panahon ay nagiging ganito ang itsura niya. So, madali lang din siya guys alagaan at saka paramihin. Mai-recommenda ko din itong succulent na ito. Next sa ating listahan ay itong ating Echeveria Red Moran. Kaya nagustuhan ko guys itong ating Red Moran ay maganda guys yung kanyang nagiging kulay kapag ganitong season. Ang issue ko lang dito kay Red Moran ay kapag summer ay medyo sensitive siya. Medyo matrabaho nga lang kapag ganitong season dahil kailangan natin protektahan ito ating mga succulent sa frostbite. Pero sa ganitong season guys ay talaga nagbo-bloom yung ating mga succulent. Talagang nakaka-amaze yung nagiging itsura nila. Next naman sa ating listahan ay itong ating Echeveria Ball of Fat. Kaya nagustuhan ko siya guys ay maganda siyang cluster succulent. Ang isa pa na cluster succulent na meron tayo dito ay itong ating Sarahimi Botan. Although maganda siyang succulent guys ay medyo mahirap din siyang alagaan kapag summer. So kapag ganitong season na malamig ang panahon ay nagbo-bloom talaga siya. Ang isa pang succulent na medyo matagal na sa atin ay itong ating Echeveria Strawberry Ice. Itong succulent na ito ay madali lang din siyang alagaan at saka kung gusto natin guys na mga magparami, itong succulent na ito ang mai-recommenda ko din. Kapag nga pala ganitong season para maprotektahan natin ito ating mga succulent ay ang ginagawa natin ay tinatakluban lang talaga natin yung ating mga succulent para hindi sila magka-frostbite. Ang isipan succulent na talaga nag-bloom ngayong winter season itong ating Echeveria Pallida Prince. So yung ating Pallida Prince guys ay medyo sensitive siya sa taglamig. Kapag ganitong medyo yellowish yung pagkakulay ng succulent ay medyo sensitive siya sa winter. Pero dahil nagtataklob tayo guys ng ating mga succulent ay nakasurvive naman siya kahit paano.
Kung i-compare natin guys yung mga succulent natin, meron tayong Echeveria, Sedum, Crassula, Ionium. Sa lahat ng succulent guys, sa succulent group, yung Echeveria sa akin ang pinaka matatag sa lamig. Next naman sa ating listahan ay isa sa ating favorite na succulent. Ito ang ating succulent roca. Kaya nagustuhan natin ang succulent roca ay mapa summer or mapa winter ay mapula siya guys. At saka ang isa ko pa nagustuhan sa kanya ay hindi siya mahirap alagaan. Kahit maganda siyang succulent guys at gusto din natin magparami ng roca ay hindi naman din tayo guys happy na mag-beheaded ng ating mga succulent. So, ang ating way ng pagpopropagate ay nag-iintay tayo siya mag-produce ng baby. Next naman sa ating listahan na napansin natin na nag-bloom talaga ngayong winter season ay etong ating Echeveria Pink Honey. Next naman sa ating listahan ay itong ating Echeveria Ariel. Next naman sa ating listahan ay itong ating succulent baby necklace. Dahil sa sobrang lamig ng panahon ay nagiging kulay pink na siya guys. So, dahil sa sobrang lamig ay nai-stress na siya. Next naman sa ating listahan ay itong ating Echeveria Freelance. Itong ating Echeveria ito guys ay isa sa succulent natin na matagal na dito sa ating greenhouse. Ang next naman sa ating listahan ay itong ating Echeveria Loungy. Itong ating Echeveria ito ay Korean succulent siya guys. Meron din tayo guys ditong Echeveria Amabel. So, napakaganda din niya guys na succulent. Medyo may pagka-chubby yung kanyang dahon.
Next naman sa ating listahan ay itong ating cluster succulent na Sub Queen. Kaya nagustuhan ko din na itong ating Echeveria Sub Queen ay bukod sa maganda din siyang succulent ay cluster succulent din siya. Siyempre guys, hindi rin paaabog itong ating Echeveria Belladonna. Itong ating Belladonna ay nabili natin sa isang event. Next naman sa ating listahan na itong ating Echeveria Fire Pillar. Itong ating Echeveria ito ay lumalaki din siyang succulent. So, bukod guys sa madali lang din siyang alagaan, ay madali lang din siyang i-propagate. Kung ang gusto natin guys ay gumawa ng mga succulent bed, succulent bowl, or any pagpaparami ng succulent, itong ating Fire Pillar ang isa sa succulent na mai-recommenda ko. That's for all guys. Maraming salamat nga pala sa pagsama nyo sa akin dito sa loob ng greenhouse. Ito nga palang video ito ay ginawa natin February 8, 2026. Sa araw na ito ay umulan nga pala ng snow. So yung snow natin guys ay kumapal din ng around 4 to 5 cm. So napakalamig guys sa araw na ito.